Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Hindi madaling makalimutan ang masalimuot na pangyayari noong bata pa ako na tumatak sa isip ko. Nasa 6 na taong gulang ako noong nasunog ang bahay namin. Hindi lang ang bahay namin ang nawala sa akin, kundi pati ang buhay ng aking mga magulang. Maaga kaming naulila ng aking nakababatang kapatid na babae. Walang natira sa aming magkapatid at wala din kamag-anak ang nais na mag-alaga sa amin. Kaming dalawang magkapatid ay dinala sa isang bahay ampunan. Hindi biro ang naging buhay para sa aming dalawa. Nakaranas kami ng pang-aabusong pisikal at verbal at madalas ay sinasaktan kami dahil sa hindi kami nakakasunod sa mga panuntunan nila. Pagkaraan ng ilang taon, sinuwerteng may nagampon sa kapatid ko, kaya lang sa kasamaang palad ay hindi ako kasama. Pilit ko mang gustuhin na makasama ang kapatid ko, ay wala akong magawa kundi ang manatili mag-isa sa bahay ampunan. Labag sa loob namin na maghiwalay pero kailangan namin itong tanggapin. Niyakap namin ang isa't isa at nangako na kapag lumaki na kami ay hahanapin namin ang isa't isa. Isa sa makakatulong na palatandaan upang mahanap namin ang isa't isa ay ang mga peklat namin sa katawan na pareho namin natamo noong nasunog ang aming bahay. Mayroon siyang peklat na parang kahugis ang bituin sa kanyang balikat. Samantalang ako ay nasa braso, napabilog, parang mukhang buwan kapag hindi ito full moon. At yun na ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Lumipas ang panahon, binata na ako. Umalis na ako sa bahay ampunan. Hindi man naging madali ang lahat, gayon pa man nakakaraos at nananatiling buhay na may pag-asang magtatagpo kaming muli ng aking kapatid. Dahil lumaki ako sa bahay ampunan, wala akong kakilala sa labas. Hindi naging madali at naging mahirap para sa akin ang makahanap ng pagkakakitaan dahil hindi ako nakapag-aral. Ang tanging trabaho na nahanap ko ay ang pagiging kargador sa palengke. Hindi din ito regular, kaya minsan sumasideline ako sa paggugupit at iba pang pwedeng pagkakitaan para kumita sa araw-araw. Sapat lang ang kinikita ko para makaraos sa araw-araw. Nakaramdam ako ng paghina ng aking katawan at dahil doon, lumiit ang halaga ng kinikita ko. Datapwat mahirap at madami ang pagsubok na aking nararanasan, ay palagi kong naalalang magbolontaryo sa bahay ampunan na pinanggalingan ko. Minsan ay nagpipintura ako, naglilinis ang hardin, o di kaya ay tumutulong sa paghahanda ng pagkain ng mga bata. Sobrang natutuwa ako na makakuha ng trabaho bilang tagapag-alaga ng bahay sa isang mayamang pamilya. Isa po sila sa mga sponsor ng bahay ampunan at naghahanap sila ng isang taong mapagkakatiwalaan. Dahil na rin sa pagbobolontaryo ko, nai-refer ako ng namumuno sa bahay ampunan. Isang byuda na tila ba mas bata sa akin ng kaunti ang may-ari ng bahay na pinapasukan ko at mayroon siyang 2 anak. May mga kasambahay siya sa bahay pero gusto niya magkaroon ng lalaking maasahan sa bahay para na din sa seguridad nilang lahat. Lahat ng mga nakatira sa bahay at maging ang kanilang mga alagang 6 na aso ay mababait at palakaibigan. Sobrang saya ko na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho doon. Bukod sa pag-aayos ng mga sira sa bahay, pagpipintura, pagmamaneho at paghardin, ay trabaho ko din ang pagpapakain at pagpapaligo ng mga alaga nila. At isa sa napansin ko tuwing pinagmamaneho ko sila ay kapag may mga batang nanghihingi ng tulong sa daan, ay palagi silang may baon na pagkain na siya naming ibinibigay sa mga bata. Napakabuti ng puso ng mga anak at walang duda nagmana sila sa kanilang mga magulang. Sa ngayon, magdadalawang taon na akong nagtatrabaho sa kanila at mayroon akong isang maliit na kwarto sa bahay nila.
Kahit na maliit ito ay masaya ako dahil mayroon akong lugar kung saan ako nakakapagpahinga at nakakapag-isip-isip. Lubos akong nagpapasalamat dahil hindi trabahador ang turing nila sa akin kundi isang pamilya. Bilang pasasalamat, mas lalo pa akong nagtrabaho ng mabuti. Isang araw, habang pabalik kami ng amo ko galing sa supermarket, tinanong niya ako kung pagod na daw ba ako. Masaya ko pong sinagot na hindi ako nakakaramdam ng pagod at masaya ako sa ginagawa ko. Sinabi niya na gusto daw niyang mag-relax at uminom ng kape. Akala ko nung una ay ihahatid ko lang siya pero nais niya na kasama ako. Malapit lang sa bahay ng amo ko ang Resto Cafe kaya iginarahe ko na lang ang sasakyan sa bahay at naglakad ako papunta sa cafe. Inaakala ko din na gusto niya ako kasama para maging bodyguard niya pero nung tinanong ko kung sino ang makakasama namin ay sinabi niyang wala siyang hinahantay. Inalok niya akong umupo at magkape kasama siya. Nagulat ako doon dahil hindi ko inaasahan na ililibre niya ako. Hindi pa ako ni minsan nakapasok sa ganong Resto Cafe at unang beses ko natikman ang napakasarap na kape na in-order ng amo ko. Nagtitimpla lang ako ng 3-in-1 na kape para makatipid sa isip-isip ko nang biglang nakaramdam ako ng matinding kaba. Hindi ako komportable at hindi mawari dahil baka kaya niya ako nais makausap ng personal ay dahil sisisantehin na niya ako sa trabaho. Habang umiinom ako ng kape ay may dumating na slice ng cake at nung nagsimula akong sumubo ng cake, parang biglang naging komportable at nabawasan ang kaba nung makipag-usap siya sa akin. Tinanong niya ako ng mga bagay tungkol sa aking buhay at kung bakit wala akong nobya o asawa. Sinabi ko na isa akong ampon at kaya hindi ako nakikipagrelasyon dahil sa tingin ko hindi ko pa kayang umako ng responsibilidad lalo na at hindi pa ako nakakapag-ipon. Nakakapanibago ang atensyon na ibinibigay niya sa akin at hindi ko maiwasan mapansin ang tingin niya sa akin. Nung natapos na kami ay umuwi na kami. Medyo gabi na nung nakauwi kami at ang mga anak niya ay tulog na at ang mga kasambahay naman ay nagpapahinga na. Nung nagpaalam ako sa kanya at nagpasalamat, bigla niya akong hinatak. Sinubukan kong makaalis kaya lang hinila niya ang kamay ko papalapit sa kanya. Hinila niya ako papunta sa kanyang kwarto at ako ay nagulat at naguguluhan. Alam kong mali at maari akong malagay sa gulo pero sinundan ko lang siya. Siguro ay dahil gusto ko din o curious ako bakit ganito ang kinikilos ng amo ko. Nung nasa kwarto na kami, bigla niyang tinanggal ang 3 botones ng kanyang damit. Dahan-dahan niyang inihawi ang maluwag na blouse sa kanyang kanang balikat. Hindi ako makagalaw noong mga oras na iyon at batid kong napansin niya ang pagkabigla ko. Bigla siyang natauhan at ibinalik niya ang kanyang damit. Nahihiya siyang humingi ng tawad sa akin at tinuro niya ang labas na halatang pinapalabas niya ako. Nung nakabalik na ako sa sarili ko, bigla kong naalala na parang may naaninag akong peklat sa balikat ng amo ko. Ang peklat na iyon ay kapareho ng peklat ng kapatid ko. Lisa? Sambit ko ng may pagtataka. Nagulat siya dahil paano ko daw nalaman ang pangalan na iyon dahil simula bata siya ay wala nang tumatawag sa kanya gamit iyon. Ako to, si Ricky, ang kuya mo. Sagot kong bigla. Kitang-kita ko ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Nagsimula na kaming dalawang umiyak. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala nung sinabi ko iyon. Kinutuban siya nung nakita niya ang peklat ko sa braso nung naglalagay ako ng mga pinamili sa sasakyan. Inaya niya ako sa kanyang kwarto para ipakita ang kanyang peklat at kumpirmahin na kung ako nga ba ang Kuya Ricky niya. At tama po ang hinala niyo. Siya po ang aking kapatid. Nakilala ko siya dahil sa kanyang peklat sa balikat mula sa pagkasunog.
Hindi ko inaasahan at hindi ko siya nakilala kaagad dahil ibang-iba na ang kanyang itsura. Dahil madaming taon na ang nakalipas at ang tanging memoryang mayroon ako ay nung mga bata pa lang kami. Iniba din pala ng mga magulang na nag-ampon sa kanya ang kanyang pangalan, pero natatandaan pa din niya ang kanyang tunay na pangalan at maging ang pangalan ko. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga anak na kapatid niya ako at tuwang-tuwa ang mga ito. Nag-uumapaw ang kanilang saya na malamang tito nila ako. Simula noon, nakatira na ako sa bahay nila bilang isang tunay na parte ng pamilya. Patuloy pa din ang aking trabaho bilang taga-kumpuni, driver, hardinero at iba pang pwede kong maiambag at maitulong sa pamilya. Sobrang saya ko dahil sa hinaba-haba man ng panahon na nagkahiwalay kami, ay sa wakas ay magkakasama na kaming muli ng kapatid ko. Nanumbalik lahat ng mga masasayang alaala namin nung pagkabata. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at pinagtagpo niya kaming magkapatid muli. Sa mga merong pinagdadaanan, may payo ako na huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa at manatiling manalig sa Diyos. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Pangalawang video. Hindi marangya ang buhay namin, pero hindi naman kami salat. Kumbaga, ordinaryong pamilya lamang kami. Ako ang kaisa-isang anak ng aking mga magulang. Si Papa ay isang driver sa isang kumpanya at si Mama ay taong bahay. Napakagaling niya magluto at gustong-gusto niyang naglilinis at nag-aayos ng bahay namin. Lumaki ako bilang isang masayahing bata sa aming lugar. Kaya lang, noong nasa high school na ako, ay biglang nasangkot sa isang aksidente si Papa. Nagmamaneho siya noon, pauwi na galing sa isang dinner meeting ang kanyang amo nang biglang bumangga sa kanila ang isang 10-wheeler truck. Nasa intersection sila ng kalsada at yung truck ay hindi huminto kahit nakapula ang ilaw sa traffic light. Tinakbuhan sila ng driver ng truck at sa kasamaang palad ay binawian ang amo ni Papa. Habang siya naman ay nagtamo ng pinsala sa kanyang binti na nagresulta ng kanyang pag-ika-ikang maglakad. Hindi na siya muling makakalakad pa ng tuwid at maayos. Sa pangyayaring iyon, nahirapan na makahanap ng trabaho si Papa bilang isang driver. Dahil sa tinamo niyang injury at dahil namatay din ang kanyang dating amo, marami sa mga employer ang mga nag-atubiling siya ay kunin bilang driver. Kahit na sinunod ni Papa ang batas trapiko, kahit na nag-iingat, at kahit na hindi naman niya kasalanan ang nangyari, pero sa mata ng iba, kapag ikaw ay driver, responsibilidad mong pangalagaan ang buhay ng hindi lang ng driver, pati na rin ang pasahero mo. Dahil ikaw ang may hawak ng manibela, nasa driver nakasalalay ang buhay ng pasahero. Hindi ko mapigilang umiyak sa sinapit ni Papa at ng aming pamilya. Wala namang ibang alam si Papa bukod sa pagmamaneho. Kaya wala na siyang magawa kundi ang maghanap ng ibang trabaho gaya ng pag-e-extra sa construction. Hindi man sanay si Papa sa ganong trabaho pero pinilit niya kahit na hirap siyang maglakad at hindi rin makapagbuhat ng mabigat gawa ng pinsalang tinamo niya mula sa aksidente. Sa tuwing umuuwi siya galing trabaho ay lagi niyang iniinda ang pananakit ng kanyang binti. Kaya naman bilang tulong ay minamasahe ko siya. Ang hirap makitang nasasaktan ng ganon si Papa. Madalas kasing nakikipagbiruan siya sa akin noon at puno ng tawanan ang buong bahay. Pero ngayon, lagi na lamang siyang malungkot at nasasaktan. Isa pa naming problema ay pera. Hindi na namin nakayanan bayaran ang upa sa aming bahay. Kaya kinailangan na naming lumipat sa mas maliit na tirahan. Kahit na nakalipat na kami, ay palagi pa rin kaming kinakapos. At ngayon ko lang naranasan sa buong buhay ko ang magutom. Nararamdaman kong gustong imungkahi ni Papa kay Mama ang tungkol sa pagtatrabaho. Ngunit simula nung mag-asawa sila ay hindi naman nagtrabaho si Mama. Nararamdaman ko at kitang-kita ko ang pagiging desperado sa mga mata ni Papa. Alam kong alam niya na kapag walang nagbago sa pamilya namin
ay habang buhay na kaming magiging isang kahig, isang tuka. Kinakain si Papa ng hiya at ego kaya hindi niya maamin maging sa kanyang kabiyak na si Mama na kailangan niya ng tulong. Bago ang aksidente, masayahin at madaldal si Mama. Pero nung lumipat na kami, ay halos hindi na ito makausap dahil babad na lamang siya sa panonood ng TV o pagtulog. Kahit hindi sabihin ni Papa, ramdam ko na hinihintay lang niya na magkusa si Mama na maghanap ng trabaho. Ngunit habang tumatagal, nababasa ko sa mga mata ni Papa ang pagkadesperado niya dahil kulang na kulang ang kanyang kinikita at ayaw niyang amining kailangan niya ng tulong lalo na kay Mama. Sa tingin ko, ayaw ni Papa na aminin na hindi na niya magampanan ang tungkulin niya bilang padre de pamilya at hindi niya maibigay ang mga pangangailangan ng pamilya namin. Ito ang kumakain ng pag-aalala niya na labis na nagdulot ng matindi niyang pagkabahala. Kaya lang, mukhang hindi naman napapansin ni Mama ang kagustuhan ni Papa na makahanap siya ng trabaho. At kadalasan, halos buong araw nasa labas si Mama at umuuwi na lang mga dapit hapon na. Idinadahilan niyang kasama niya ang kanyang mga malalapit na kaibigan na hindi niya kailanman napakilala sa amin. Hindi ko na mapigilan ang pag-usbong ng galit ko sa aking ina. Isa lang akong bata at mas matanda siya sa akin, pero bakit tila nagbubulag-bulagan siya sa totoong estado ng aming buhay? Manhid ba talaga siya o sadyang wala siyang pakialam sa nangyayari sa amin? Hinihintay ko na lamang ang tamang pagkakataon upang kausapin siya at hilingin na gumawa naman siya ng aksyon bilang parte ng aming pamilya. Subalit, naunahan niya ako. Isang gabi, tuwang-tuwa niyang sinabi na nakahanap na siya ng trabaho. Ipinakilala daw siya ng kanyang kaibigan sa trabaho nito at maswerte naman siyang natanggap bilang taga-ayos ng mga gamit sa opisina at taga-timpla ng kape. Hindi naman daw mahirap ang trabaho at hindi gaano kalakihan ang sahod, pero kahit ganon ay malaking tulong na ito para sa amin at hindi na namin kailangan mamoblema tungkol sa kakainin araw-araw. Napatalon ako noon sa tuwa, pero ang lalong nagpasaya sa akin ay dahil mali ako ng inaakala sa aking nanay. Akala ko ay wala siyang pakialam sa amin at nasisihan akong mali ang hinala ko. Nakita kong ngumiti si Papa nung marinig niya iyon. Tanong niya kay Mama, "Sigurado ka bang hindi mahirap iyon? Ayos lang ba sa'yo na magtrabaho?" Tumango naman si Mama at sumagot ng nakangiti. "Siyempre naman, ipapakita ko sa'yo na kaya ko din magtrabaho." Alam kong masaya si Papa, pero batid kong malungkot din siya. Naliliit siya ngayon kasi kailangan niyang dumipende sa aking ina. Magmula noon, madalas nang umuuwing nakangiti si Mama, kaya nanumbalik na ang nawalang sigla ng aming pamilya. Ang pinakapaborito naming oras kada araw ay ang sabay-sabay naming pagkain ng hapunan at tuwing gabi habang nanonood ng telebisyon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, bigla akong may napansin na kakaiba. Palagi akong may nakikitang maliit na lalagyanan ng shampoo at sabon na walang brand at alam kong hindi nagbebenta ng ganon sa mga tindahan. At sigurado akong tanging sa mga hotel lang makikita ang mga basyong maliliit na lagayan ng shampoo, conditioner, lotion at toothpaste na madalas makikita sa banyo ng hotel room. Ayon kay Mama, galing daw ito sa kanilang opisina at pinapayagan daw siyang mag-uwi ng mga ito kaysa naman daw itapon. Pero ako'y nagduda dahil bakit kakailanganin ng opisina ang mga ganong mga botelya? Gusto kong mawala ang pag-aalinlangan ko sa aking ina kaya tinanong ko siya kung saan siya nagtatrabaho. At hindi niya sinagot ng diretso ang tanong ko. Imbes na sagutin ay nagbigay lang siya ng isang malawak na pangalan ng lugar. Hindi niya rin binanggit ang pangalan ng opisina na pinapasukan niya. Ayaw daw niya kasing malaman ng ibang tao kung saan siya nagtatrabaho. Maging sa akin ay hindi niya sinabi dahil baka daw madulas ako sa iba. Kaya naman yung mga sagot niyang walang katuturan ay mas lalong naging kaduda-duda sa akin. Kailangan kong malaman kung nagsasabi ng totoo si Mama. Dahil kung hindi, para akong mababaliw at higit sa lahat
Ayokong masaktan si Papa. Lugmok na ngayon si Papa at ayokong itulak palalo ng mga kasinungalingan ni Mama at hindi ito makakabuti kay Papa, bagkus makakadagdag lamang ito ng mas matinding kalungkutan. Isang araw, sinadya kong lumiban sa klase at sinundan ng palihim si Mama. At nakita ng dalawa kong mata na huminto siya sa isang mumurahing motel at pumasok siya doon. Gulat na gulat ako dahil tama nga ang hinala ko. Nagsinungaling siya sa amin ni Papa. Hindi ba niya alam na sobrang mahal siya ni Papa na kahit siya ay may nararamdaman ay patuloy pa rin siya sa pag-e-extra sa konstruksyon. Para kay Papa ay handa itong magsakripisyo at gampanan ang kanyang tungkulin hanggang sa kanyang makakaya. Tapos, si Mama nandito sa isang motel at gumagawa ng milagro. Nahirapan iproseso ng utak ko ang mga nakita ko kaya biglang nanikip ang aking dibdib, hirap huminga at napaupo. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin siya lumalabas. At nagsimula na din kumulo ang dugo pati na din ang kalamnan ko sa galit dahil hindi ko inaakala na ang isang babae na inosente at walang ibang alam kundi ang mga gawaing bahay ay gagawa ng ganitong bagay. Hindi ako nagpatinag sa kumakalam kong sikmura at hinintay ko pa din ang kanyang paglabas. Tirik na din ang sikat ng araw at halos masunog na sa init ang aking balat, ngunit hindi pa rin ako nagpaalintana. Sa buong araw, marami akong nakita na mga lalaki at babae na pumapasok at lumalabas sa motel na sa aking palagay halatang hindi mag-asawa ang mga ito at palihim na nakikipagkita sa kani-kanilang mga kulasisi. Diring-diri ako noon at nakalimutan ko na nga kung ilang oras na akong nag-iintay. Madami na akong naiisip na gagawin sa oras na makita ko si Mama na lumabas. Hindi ko alam kung magsisigaw ba ako at papahiyain siya sa harap ng madaming tao at kung lalabas siya kasama ng isang lalaki. Sasapakin ko ba ito? O sisipain sa maselang bahagi ng katawan ang lalaking kasama niya? Napakadaming tumatakbo sa aking isip noong mga sandaling iyon. At sa wakas, natapos din ang halos walang katapusan kong pag-iintay, nakita ko na siyang lumabas. Kasama niya ang mga grupo ng mga babae at nagtatawanan sila. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at tumakbo ako papalapit sa kanya. Lahat sila ay nagulat sa pagdating ko. Nakatayo lang ako at nakatitig kay Mama. Hindi ko na namalaya na tumutulo na pala ang mga luha ko sa aking pisngi. Hindi din alam na mga kasama ni Mama ang gagawin kaya nagpaalam na lang sila sa aking ina at nagmadaling umalis. Hinawakan ni Mama ang aking kamay, ngunit agad ko itong binitawan. Anak, mali ka nang iniisip. Hayaan mo akong magpaliwanag, pakiusap. Marahan niyang sambit sa akin. Wala akong ibang sinabi at nanatili pa rin akong nakatitig sa kanya. Halika doon tayo sa may gilid at umupo. Iminungkahi niya habang hawak niya muli ang kamay ko. Umupo kami at inamin niya sa akin ang lahat. Totoo daw na nagsinungaling siya sa pagtatrabaho sa isang opisina. Hindi rin totoo na madami siyang kaibigan at sa katunayan ay wala nga siyang malapit na kaibigan. Alam niyang nahihirapan na si Papa sa pagtatrabaho at noong mga panahong nagpapaalam siyang lumabas kuno kasama ng mga kaibigan niya ay naghahanap pala siya ng pwede niyang mapasukan. Halos wala ding tumatanggap sa kanya dahil bukod sa wala siyang karanasan magtrabaho ay high school lang din ang natapos niya. At kung mayroon man, madalas ay napakaliit ng sahod na pwede niyang kitain. Hanggang sa nakita niya itong motel at kasalukuyang naghahanap ito ng mga tagapaglinis. Ito lang daw ang nagbibigay ng makatarungang sweldo dahil hindi ito isang madaling trabaho, lalo na kailangan mong linisin ang kalat na iniwan ng mga kliyente. Halos masuka-suka siya sa paglilinis ng mga basura at banyo noong unang linggo daw niya sa pagtatrabaho. Nahihiya daw siyang malaman ko at ni Papa ang kanyang trabaho pero dahil kailangan daw namin ng pera ay wala siyang nagawa kundi ang magtiis at magsinungaling sa amin. Ito ay marahil batid niyang sa oras na malaman ni Papa na sa ganito siya nagtatrabaho
ay pipilitin siya nitong huminto na lamang. Natatakot din siya na kapag nalaman ng mga kaibigan o kaklase ko ang tungkol sa kanyang trabaho ay magiging tampulan ako ng tukso. Nagmakaawa siyang intindihin ko ang sitwasyon niya at panatilihin ang lihim niya. Ayaw na niyang makadagdag sa pagdurusa ng aking ama. Sobra akong nahiya sa pag-iisip ng masama kay mama. Wala akong ibang nagawa kundi ang lumuha ng labis at agad naman niya akong niyakap ng mahigpit. Sinabi niya sa akin na magiging maayos din ang lahat at huwag ko daw masyadong intindihin ang mga nangyayari kundi mag-focus at mag-aral na lang daw ako ng mabuti. Anak, huwag mong ikakahiya si mama ha. Bulong niya sa akin. Ako? Mahihiya? Kung alam lang niya kung gaano ko siya ipinagmamalaki, hindi lang bilang aking ina, kundi para siyang bayani ng aming pamilya. Dahil sa natuklasan ko, ito din ang nagtulak sa akin upang mag-aral ng maigi, upang masuklian ko ang lahat ng mga sakripisyo ng mga magulang ko. Matapos ang 1 taon ni mama na magtrabaho sa motel na iyon, sumubok siyang mag-apply ng housekeeping sa isang budget hotel at siya ay natanggap. Maraming taon na ang nagdaan at sa awa ng Diyos ay bumubuti na ang lagay ng binti ni Papa at nakakapagmaneho na muli siya at ngayon isa na siyang taxi driver. Huminto na rin sa pagtatrabaho si Mama at ako naman ay nakapagtapos ng political science sa isang state university sa aming lugar. Sa kasalukuyan ay isa na akong sekretarya sa isang international import-export company na nangangalakal ng mga sports equipment. Noong oras na nakuha ko ang aking unang sweldo, ay dinala ko sila mama at papa sa isang magarbong Spanish restaurant na kung saan mayroon silang outdoor dining sa ilalim ng napakalaking puno na napapalamutian ng mga maliliwanag na ilaw na animoy parang Pasko. Nung gabing ding iyon ay minarkahan ang isang punto sa buhay ng aking pamilya na, sa wakas, ay nakalabas din kami sa isang mahabang madilim na lagusan at nasilayan muli ang liwanag na nagsisimbolo na nakabangon o nalampasan namin ang aming mga pagsubok. Sama-sama namin pinagdiwang na nakangiti at malakas ang kumpiyansang makakayanan namin ang iba pang pagsubok na ibato sa amin sa hinaharap, lalo na't sandalan namin ang isa't isa. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!